Disgrasya ang inabot ng isang lalaking tumatawid sa pedestrian lane sa Quezon City matapos siyang mabangga ng kotse. Ang nakadisgrasyang driver tinakasan ng biktimang nasawi, kalaunan. Balita hatid ni James Agustin. Pagbaba sa van ng isang lalaki kita sa CCTV na naglakad siya sa pedestrian lane sa Quirino Highway sa Novaliches, Quezon City pasado alas 2 na madaling araw ng Martes. Bago pa man tuluyang makatawid, biglang nasalpok ang lalaki ng isang kotse na mabilis ang takbo. Sa lakas ng impact, tumilapon ang lalaki at tumama sa concrete barrier. Ang kotse dumiretso lang. Nagmalasakit ang ilang napadang motorcycle rider para makahingi ng tulong. Ilang saglit pa dumating na ang ambulansya ng barangay at isinugod sa ospital ang biktima. Mga sugat naman yung katawan niya. Gumagalaw pa siya na parang may tulong siya. Kalaunan binawian ng buhay ang biktimang 29 anyos na call center agent na si Den Adrian Jan Viaje. Kwento ng kapatid, pauwi na nun galing sa trabaho ang biktima. Ang pinangyarihan ng insidente, ilang metro na lang ang layo sa kanyang bahay. Bukod po sa biglaan po yung pangyayari, talagang mahirap po tanggapin kasi may mga naiwan po siyang maliliit na anak po. Tapos siya lang din naman po yung nagtataguyod sa pamilya. Iniimbestigahan ng QCPD Traffic Sector 2 ang insidente para matukoy ang pagkakakilanlan ng driver ng kotse. Nananawagan naman ang mga kaanak ng biktima sa driver na sumuko na. Gusto po talaga namin ay managot siya. Kasi po, hindi naman po tama na nakasakit ka na nga ng kapwa mo tapos magtatago ka na parang walang nangyari. So, kailangan po mabigyan ng hustisya yung kapatid namin. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nauumpisa pa lamang po ng tag-init, danger level na agad ang heat index forecast o inaasahang damang init sa 6 na lugar sa bansa. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa 47 degrees Celsius na heat index sa Dagupan, Pangasinan, 43 degrees Celsius sa Tuguegarao, Cagayan, Verac, Catanduanes, Pili, Camarines Sur at sa Butuan, Agusan del Norte. 42 degrees Celsius naman ang posibleng heat index sa Legazpi, Albay. Dito po sa Metro Manila, maglalaro sa 38 hanggang 40 degrees Celsius ang heat index. Magpapatuloy ang matinding init at alinsangan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa Easter breeze. Magpapaulan naman sa Visayas at ilang panig ng Mindanao ang binabantayang low pressure area. Muling namataan ang nasabing LPA 270 km silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Nananatiling mababa ang tsansa nitong maging isang bagyo. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rain sa ilang panig ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao ngayong umaga. Pagsapit ng hapon, uulanin na rin po ang malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar sa Mindanao, kaya maging alerto po sa banta ng baha o landslide. May tsansa rin po ng ulan ngayong araw sa ilang bahagi ng Metro Manila. Samantala, nagdulot po ng pagbaha ang nasirang tubo sa bahagi ng IBP Road sa Quezon City. Ayon sa ilang residente, alas 4 ng madaling araw umapaw ang tubig mula sa underground water pipe na linya raw ng Maynilad. Ayon sa Maynilad, in-isolate na ang bahagi ng kalsada para sa pagkukumpuni sa nasirang tubo. Nasa 2,000 customers po o households din daw ang pansamantalang mawawala ng tubig dahil sa insidente. Target matapos ng Maynilad ang repair ngayong tanghali. Magde-deploy din po sila ng mobile tankers para mag-supply naman sa mga mawawalan ng tubig. Inaalam pa ang dahilan ng pagkasira ng tubo. Posibleng simulan sa Holy Week ang rehabilitasyon sa EDSA ayon sa Department of Public Works and Highways. Ayon kay Secretary Manuel Bonoan, target nilang unahin ang 2 lanes mula Pasay hanggang Guadalupe at mula Balintawak hanggang Monumento. Bilang paghahanda raw yan sa preliminary activities ng Association of Southeast Asian Nations sa Mayo. Ipinapaubayan na raw ng kagawaran sa MMDA ang pag-aasikaso sa trapiko. Historic win para sa Filipina tennis ace na si Alex Iala. Pasok na sa semifinals ng Miami Open si Iala matapos niyang manalo sa quarterfinals. Tinalo ni Iala na wildcard sa torneo ang world number 2 na si Iga Swiatek sa score na 6-2, 7-5.
Itinuturing na biggest win sa kanyang tennis career ang panalong ito ni Ayala na kauna-unahang player mula sa Pilipinas na makatungtong sa tour level semifinal. Siya rin ang kauna-unahang Pilipina na papasok sa top 100 WTA rankings na ilalabas sa susunod na linggo. Sa kanyang panayam matapos manalo, sinabi ni Ayala na isang malaking achievement ang nangyari na idinededicate daw niya sa bansa. Isa ang GMA Integrated News sa mga nakausap ni Ayala matapos ang kanyang makasaysayang panalo. It feels amazing because I know this is a historical achievement, and it's definitely an achievement that I dedicate to my country. I'd love to give myself a pat on the back and give my team a pat on the back, but that's not the end goal. So keep working. Nagpaabot din ng pagbati sa kanyang pagkapanalo ang tennis superstar na si Rafael Nadal. Sa Tennis Academy ni Nadal nagtitraining si Ayala. Susunod na makakalaban ni Ayala ang mananalo sa match ni Emma Raducanu at Jessica Pegula.